Malaki ba ang tiyan mo pero payat ka? Hindi yan ang topic natin ngayon, pero kasi yung aso nitong si Nak sa taas, no, malaki daw ang tiyan pero payat. Tapos malakas naman daw kumain. Hindi naman daw nagsusuka. So ano daw ang gamot? Ito muna, no, yung gamot hindi po natin bibigayan dito kasi po ang gamot binibigay po yan ng veterinaryo o ng doktor pagkatapos muna niyang i-evaluate, i-examine yung aso niyo po mismo. Ngayon yung mga ganyan-ganyan mga comments lang po, hindi po tayo makakapag-prescribe or mapagbigay ng tamang lunas kung hindi naman natin nakita mismo yung aso or hindi natin na-evaluate ng maayos. Okay? Yun na muna. Ito po ibibigay ko sa inyo yung tatlong dahilan kung bakit maaring malaki nga yun siya ng aso ninyo pero payat siya. Ang una dyan ay baka puno na siya ng bulate. Baka hindi kayo nagdi-deworm. Okay? Ang tuta, for example, baka tuta yung aso ninyo. No? Tuta means mga 1 month hanggang, or from the birth hanggang mga 1 year old. Ang isang tuta kasi, dinideworm yan simula 2 weeks old. 2 linggong edad pa lang ng tuta. Dinideworm na po dapat yan. Bakit? Kasi nakakuha na po yan ng mga worm, eggs, and mga larvae galing sa nanay, sa gatas ng nanay, at magsisilaki yan na yung mga worms na yan, mag-hatch na yan, at dadami na yan sa loob ng tiyan ng tuta. Kailangan i-deworm on 2 weeks, tapos every other week thereafter, hanggang maging 3 months old yung tuta. Kung hindi nyo po gawin yan, ang mangyayari po dyan, dadami yung mga worms, mababarahan pa yung bituka, mahirapan dumumi yung aso, maka-constipate siya, at maaari po niyang ikamatay ito. Maraming mga tutang na mamatay dahil hindi nadideworm. Ayan, tandaan nyo po yan, no? Lalo na kung may mga puppies kayo. I-deworm po ninyo, ipa-deworm nyo sa vet ninyo para tama yung dosage at tama yung dewormer na gagamitin. And tama yung administration. Number 1, baka maaaring mataas yung worm load. Kaya payat yung aso ninyo, kahit marami siyang mga worms, ay dahil kinakain ng mga worms yung nutrients, yung nutrition na galing sa food niya, nauunahan yung tuta ninyo ng mga parasites na yan, yung mga worms na yan. Sila ang unang nakikinabang sa kinakain ng tuta ninyo, kaya bali wala ang kinakain niya, payat yung tuta ninyo. Ang matataba, yung mga worms, lalo na yung mga roundworms, yung mga ascaris. Pagka lumabas yan sa puwetan ng tuta ninyo, parang mga noodles yan. Di ba? Number 2, maaaring malakihan siya ng aso ninyo pero payat siya dahil malnourished siya. Oo, malnourished. Kahit sa tao ganyan, may mga nasa mga famine areas, lalakinan siya ng mga bata, kahit matatanda, lalakinan siya nila pero ang papayat nila, labas yung mga buto-buto, pati mga ribs. Ang problema po kasi kapag malnourished ang isang tao, or aso, ay magkakaroon na ng damage din yung mga organs niyan at magre-retain na ng water sa loob ng tiyan niya. Ito, maaaring malakas nga kumain yung aso ninyo, pero baka naman yung kinakain niya ay kulang sa nutrition. Tandaan po natin, ang mga aso ay carnivores. Sila po ay mga descendants ng wolves, kaya sila ay carnivores. Sila ay nangangailangan ng mataas na animal protein para sila ay maging very healthy. So kung mababa yung animal protein content ng pinapakain nyo sa aso nyo, maaaring dog food lang pinapakain nyo na galing kung saan, binili nyo ng mura, tapos dadagdagan nyo isang katerbang kanin, ang baba ng protein content na nun kasi nilabnawan mo pa ng kanin. Ang mangyayari niyan, mamamalnourish yung aso mo, lalaki yung tiyan niya, pero payat naman yung aso mo. Diba? Ang daming laman ng tiyan, pero payat siya kasi walang nakukuhang totoong magandang nourishment. Siyempre, anong pinakamagandang dog food? Hulaan ninyo. SDN, syempre, the best dog food yan in the multiverse, lalo na yung SDN 42. Ang taas ng animal protein content yan, minimum 42%, kaya siya ang pinakamagandang dog food sa lahat ng mabibili nyo sa market. Okay, so malnourishment is reason number 2. Reason number 3, it could be because of damage na sa liver, sa kidney, or pati sa puso. Nagkakaroon na ng water retention sa tiyan dahil dun sa tinatawag na ascites. Ayan, yung ascites na yan, it's a manifestation of damage na sa loob ng mga organs na yan. So you have to have your dog checked by a veterinarian para ma-determine niya kung ano ba talaga ang problema ng aso nyo, tapos mabigyan ng tamang lunas. Okay, so yun yung tatlong reason na maaari na ang aso ninyo
ay pumayat pero malaki ang tiyan. Okay, Nak? Pakabait ka, Nak. Okay, so yun yung mga tatlo. Sana po ay nakatulong sa inyo tong video na to. And para makatulong din po sa iba, please follow and share our channel and video. Sana po ay maging masaya ang pag-aalaga nyo sa mga pets ninyo. Please comment below kung may iba pa kayong tanong. And kung na-enjoy nyo pong video na to, sana po ay mag-react din kayo at mag-comment sa baba. Mabuhay po kayo, Doc Abel Manalo po ito.